Ang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na bubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinabi ko sa inyo na hindi ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo. Sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Ang lahat ng humihinga ay dapat kumain upang mabuhay. Ang tao ay may pangangailangang kumain at magpakain upang siya ay patuloy na mabuhay. Kaya naman ang kasaysayan ng tao ay isang kasaysayan sa paghahanap ng pagkain. Marami ang nagugutom sa ating paligid dahil walang makain o walang nagpapakain. Mababasa natin sa Ebanghelyo na si Jesus ay nagparami ng tinapay. Pinawi niya ang kagutuman ng mga taong nakikinig sa kanyang mga itinuturo. Si Jesus ay patuloy na nagpapakain sa atin. Tinatanggap natin ang kanyang katawan sa banal na misa. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Isagawa rin natin ang pagpapakain ni Jesus sa mga nagugutom. Ibahagi natin sa iba ang anumang meron tayo. Panalangin. Panginoon, iniwan mo sa amin ang paraan kung papaano ka namin aalalahanin. Ito ay ang huling hapunan. Ito ang kaganapan ng iyong pangangaral, paggawa ng mga himala at pagpapagaling. Ito ang buod ng iyong buong buhay. Iniwan mo sa amin ang isang maliwanag na halimbawa ng paglilingkod at pagpapakumbaba. Ang banal na Eucharistia ay iyong itinatag sa huling hapunan. Kami ay nagiging bahagi ng iyong katawan. Nakikiisa kami sa iyo at ikaw ay nananahan sa amin. Binibigyan mo kami ng tunay na pagkain na hindi lumilipas, ang tinapay ng buhay na maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Maglalaan kami ng panahon sa iyo. Magsisimba kami tuwing linggo at pistang pamilya. Ikukumpisal namin sa pari ang aming mga kasalanan. Ihahanda namin ang aming mga sarili sa pagtanggap ng iyong mahal na katawan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen.
Mahirap maalis sa tao ang kalungkutan, kaya't kailangan niya ang kaagapay. Ang katapat sa pagtangis ay pagdamay, pag-asa sa anumang pagkabigo. Datapwat higit ring nakikilala ng tao ang kanyang sarili sa kanyang pag-iisa. Ang tao ay dapat matuto mula sa kanyang pagkadapa. Nababatid din natin Jesus ay hinatulang mamatay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagid mo ang mundo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sinumang mahiling ng taong bayan, noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya."
Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barrabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli siyang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barrabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinagaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Bumagsak sa amin at sa aming mga anak ang kanyang dugo." At pinalaya niya si Barrabas. Ngunit ipinahigupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Para sa So mga minamahal na kapatid, after po nito ay pupunta na po tayo sa ating mga bus, pero magpipicture taking muna tayo dito.